Medyo nag-labor na si Tracy. And that is why pray natin siya na sana safe ang pag-deliver niya. Kung di man today, mamayang gabi, o sana pwede lang, di na maabutan tomorrow. No? Pray natin siya kasi medyo struggle din, lalo na first time. No? I-pray natin. Okay, so dito na rin, natin na lang encourage o ating i-acknowledge. First time visitor natin, I think ang babae, kapatid ni Sister Ann, tama ba? Ann? Okay, ating welcome. All right. Okay. From Lake Cebu. Okay. At isa pong OFW and this week babalik na. I-pray natin ang kanyang safe travel. Okay, ang kanyang ate Mary Ann, ang nag-invite. 35 years old, ating i-welcome si Sister Mylene Malinaw. Sister Mylene, pakita yung sandali. Ayan. Salamat po, no? Na at least bago siya magbalik no sa lugar na kanyang pupuntahan ay nakapag-cheers po sa atin. And of course no, second visitor natin, medyo malayo ito. Bisita pa rin ni Sister Mary Ann, okay? From 42 years old from Claver, Surigao del Norte. Ating welcome Brother Janry Galindez. Brother Janry, tayo God. Ayan, Brother Janry. Okay, thank you. Okay, ang Surigao del Norte ba? Same lang sa Surigao del Sur? Waya-waya? Kasi nakapunta ako sa Kantilan. Ang wala, waya. Ang balay, bayay. Ano maniman nga daw ga-practice nga bata nga istorya. Oh. Wow. Uli ko bayay, tuyog, way haboy-haboy. Oh. Uli na siya sa balay, tulog, way habol-habol. Oh. So, sabi ko, hirap naman na salita ito. Bayay, no? Ang balay, bayay. So, anyway, salamat, no, Brother Janry, sa okay? So, may request, Brother Maki, Brad, since ito, kasi ang ating lesson ngayong hapon, pang members ito. So, at least masira natin ng gospel. Brother Janry, pakisama. Brother Maki, okay? Sister Mylene, sama na rin, no? Doon sa ating, open ba yung kitchen natin, Ma'am Vic? Yung tabi ng office natin. Sige po. Alright. And also, ating bisita kaninang umaga, obvious, no? Buntis. So, nag-request yung husband niya, Brother Joey. Kapanganakan na ngayong buwan o ngayong week. Manganganak na rin yung bisita natin, yung misis kanina. Oo. At ang ginihintay this week na talaga. First week of February. So, i-pray natin. Yung babae pala, dito po, taga Marbel, taga Barangay Purok, Bayanihan, Santo Niño. Bayanihan, tabok pa ng tulay. Tabok pa ng tulay, ba't So, doon. Tapos may nakuha silang unit dito sa Camellia, malapit sa terminal. Ano yung pangalan mo dyan? La Prima. La Prima, may nakuha silang unit dyan. So, gapa-pray sila kung ituloy ba nila o ipa-assume. Kaya parang may isang bahay din sila sa Ginsa data. Pero taga Ginsa ng lalaki. Member po sila sa Bible Baptist Fatima under kay Pastor Ben Flores. Kay Pastor Ben Flores po. Pero plano sila dito mag-settle down sa Marbel. Pa-pray sila kung anong leading ni Lord, anong God's will ni Lord. So, i-pray natin. Actually, ang gihanap nila nga church ni Manalo, ni Arnaldo Manalo, yung kuya ni Butsoy. Kaso din nila nalukit, likod ng Gaisano, tapos nawala yung karatula, papasok pa kasi yon, malapit na sa suba. Yun, hindi nila nalukit. So, ang nalukit nila, ating signboard. So, siguro dito sila gilid ni Lord. Hindi nila alam yung ating so gilid sila. Kaya, alam nyo yung signboard natin, mas masipag pa yan sa inyo ba? Magdala ng bisita. Nakailang bisita na yung signboard natin dahil sa kanya. Kaya, kahit ilang bisis na po yan, may 5 na siguro, pinutol yan, binalik ko, pinutol ng DPWS, binalik ko pa rin until now. Salamat din naman nila pinutol. No? Kaya, malaking tulong po yung ating signboard yan sa highway. Yung ating visitor, the other Sunday, pa yon? Nag-visit lang, Australia, James Apelido, babae. James, ang niya, sa signboard din,
naka-church din sa atin dahil sa signboard. Walk-in siya. No? Kaya malaking tulong po mga kapatid na meron tayong signboard sa highway. Alright, so tayo please and let's proceed sa ating Bible study naman this afternoon. Okay, 1 Peter chapter 1. Sorry, 2 Peter chapter 1 verse 21. 2 Peter chapter 1 verse number 21. 2 Peter 1:21. Okay, let's read please all together. Go. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So this speaks about how the Lord preserved His word. Amen. Na ginamit niya yung mga tao in old time, okay, by the will of man, but holy men of God. So the prophecy, the Bible did not came to us by their own idea, by their own words. Rather, it is the will of God. It is the word of God. And God uses them, the holy men of God. He spake as they were moved. The word move means instructed. The word move means guided. Who guide them? Okay, it is the Holy Ghost. So the real author of the Bible is not man, but it is the Holy Spirit. Amen? Praise God for that. Father, we thank you this afternoon. We thank you for the cool weather. We thank you, Lord, for your divine protection, allowing us to come back for our afternoon service. You bless us once again and bless your word and give us a spiritual understanding, a sound mind that we may be able to understand your word. As we go on, be with us, Lord. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Thank God. Okay? Now, we're going to start another lesson which is the battle over the scripture. Okay? And there are 4 things that we're going to study under this subject. Okay? The main title of our lesson is the battle over the scripture. And there are 4 things that we're going to discuss. Number 1, the inspiration. And number 2, the preservation. Third, the translation. And fourth, the infiltration. Infiltration. So, merong ga-infiltrate sa Word of God. And the author is no other than Satan. So, we're going to study one by one para magkaroon tayo ng idea. I believe sa Sunday School siguro, meron na tayong some ideas. Okay? Pero atin itong i-discuss for the sake sa mga baguhan nating mga members, no? This is very important topic, subject. The subject about inspiration. The Bible is inspired. Also, the Bible is preserved. And the Bible is translated. Hindi na po, kasi hindi po English ang original Bible. Nakasulat po siya sa Greek and Hebrew. And praise God, ginamit po ang ilang mga lugar, ibang mga tao to, what? To translate the Bible. Alright. Now, God has sent His words on someone to preach about Him. And He put His word in writings so that we may have it long after His prophets are gone. Okay? So, pasalamat na tayo na ang Diyos nagpadala ng Kanyang salita at ginamit yung mga tao na sumulat at gilagay niya ito into writing. Para po mga kapatid, ang Kanyang salita, kahit mawala na yung mga prophets, wala na mga apostle, meron tayong copy. Meron tayong hard copy. Kaya nga, kung meron kang soft copy, mas maina may hard copy ka. Kasi ang soft copy, pwedeng makurap yan eh. Kaya, ganun din. Salamat na wala ng mga apostles, wala ng prophets. Pero salamat, ginamit sila ni Lord para sumulat ng Bible. At tayo ngayon, nakabenefit sa kanilang sinulat. O, imagine mo kung wala tayong Bible ngayong hapon. Ano kayang buhay natin? Di ba? Kaya, pasalamat tayo na si Lord, hindi lang po niya mga kapatid, sinulat ang Bible, gi-preserve pa niya ang kanyang salita. No? Gi-preserve po niya, mga kapatid. Okay. Writing scriptures. God writes using holy men of God.
moved by the Spirit that is in them to pen it. Now we hold in our hands communication from our Creator. Ito yung ating communication. He has communicated. He sent it to earth. He has sent that message in a plain black and white so that we could keep it and study it. His obligation was to read that communication. Yun ang ating mandate. To obey that communication. Without that communication, we have no connection to this God who is the creator of the universe. If these are not His words, we have no hope. But praise be to Him who has given us His word. We have the book. We have the Bible, the Word of God. The Bible, what a powerful book. It needs no man's approval to assert its authority. So di mo na kailangan ang approval ng tao kasi ang Bible authority na siya. The Bible, the book that no man can conquer. The Bible that is faithful message from God. Never changing, never weakening, standing defiantly as perfect, as authoritative, in a word that claims nothing can be perfect, and that rebels at the thought of any authority, especially that of a book. It is God's book. All right, now this afternoon, the power of Scripture. Why the Bible is powerful? All right? Hebrews 4:12. Let's go to Hebrews chapter 4, verse number 12. Hebrews 4:12. How did the Lord describe the Bible? Hebrews 4:12. For the word of God is what? Two words, quick and powerful. So the Bible describes, or the Word of God says, the Word of God, which is the Bible, is quick and powerful. So it has power. It has power. So we're going to study the power of Scripture. There is power in Scripture. Why? There are a few things this afternoon we're going to study. First reason, to testify of Christ. To testify of Christ. All right, John 5:39. Let's go to John chapter number 5, verse number 39. Verse number 39. All right. John 5, verse 39. According to John 5:39, search the Scriptures. Search the Scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are the which testify of me. Now, remember, this statement is the statement himself of our Lord Jesus Christ. And He told us in verse 39, search the Scriptures. We are told to search the Scriptures. Amen? It is our duty, it is our mandate to search the Scriptures. And by searching the Scriptures, we have eternal life. We will find eternal life. And thirdly, He said, and they are they which testify of me. Testify of me. So ang Bible pala, mo testify mismo sa ating Panginoon. Mo point siya kay Jesus Christ. So it is all about Jesus Christ. It is about God. The main theme of the Bible is about God. Amen? Alright? So paano natin nakilala ang Panginoon? Dahil sa Bible. Wala tayong knowledge about God without this book. Paano natin siya paano tayo na-inform? Sinong nag-introduce sa atin that there is God? Oh, Genesis 1:1, gi-describe doon, in the beginning, God created the heaven and the earth. John 1:1, anong sabi ng John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So at the very beginning, God is there. At the very beginning, the Word of God is there. So salamat, hindi po magkahiwalay si God at ang Word niya, ang kanyang salita. Kaya salamat,
na meron tayong Bible ngayon. No? Like I said, na nakilala natin ang Diyos, sino siya, anong ginawa niya, anong mga miracle, anong mga nangyayari before, na di natin alam, salamat through the Bible, na-record, na-preserve. At until now, mga kapatid, nagamit po natin. And take note, the Bible has 3 elements. Are you listening? The Bible has past history, and also present and future. So tanong, saan tayo napabilang ngayon? Sa present tayo. Piliin natin ang present. Wala na tayo sa past. Ang past, lesson na lang natin yon, na may makuha tayong lesson sa kanila. Kaya nga sinabi sa Bible, sinulat ang Bible for our learning. And then, ngayon, and then sa hinaharap sa future, mga kapatid. Okay? So dapat alam natin saan tayo napabilang. Sa past, sa present, and sa future. Alright. So testify of Christ. First reason, to testify of Christ. Dito natin makilala, si Jesus Christ mismo nagsabi, He Himself, sabi niya, search the Scripture, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Testify of me. Okay, next. Next power of the Scripture, to testify of Christ, that's number 1. Number 2, to save the lost. To save the lost. So ang Bible nagtuturo paano ma-save ang lost. Paano ma-save ang niligtas. Okay? Ganun ka-importante, ganun ka-powerful po ang Bible. May request all the men to please read 2 Timothy chapter 3 verse 15. 2 Timothy chapter 3 verse 15. 2 Timothy 3:15. 2 Timothy 3:15. All right, ready? Go. Jesus. Amen. So dito po, i-mention po ni Paul kay Timothy, na nung bata pa si Timothy, naturuan na siya ng scripture sa pamagitan ng kanyang lula at kanyang mama. So meaning, meron na siyang knowledge. Nagkaroon siya ng knowledge sa Bible, nagkaroon siya ng idea about salvation because of the Bible. So paano niya nalaman na pwede siyang masave? Because of the Bible. Paano niya nalaman na lost siya? Because of the Bible. Kaya sabi ng Bible, and that from a child, thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Okay? Christ Jesus. Alright. So, another verse. James chapter 1, verse 18. James chapter 1, verse number 18. James chapter 1, verse 18. Okay. Verse 18, of his own will begot he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. 21. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted, take note this word, the engrafted word, which is able to save your souls. So, paano i-describe ng Bible o ng Diyos ang Bible? It is engrafted word. Amen? Engrafted, parang ano po siya, nag-grow mga kapatid. No? And then, sabi pa niya doon sa verse 18, of his own will begot he us. Ipinanganak tayo
with the word of truth. Amen? Word of truth. Eh, napaka-importante na ang tao po ay magkaroon ng knowledge sa Bible. Kasi malaki ang benefit pag ang tao aware sa Bible. Pag familiar sa Bible, the more mo makilala ang Diyos, ano siya sa buhay mo at anong gagawin niya sa buhay ng tao. Okay? Kaya sabi dito mga kapatid, which are able to save your soul. So ang Bible ang nagtuturo, parang mapa nato. Mga kapatid, ang Bible, no, maliligtas tayo kung mag-ubi tayo sa Bible, sa Word of God. So Savior din ang Bible. Kasi it is the Word of God. Okay? It is the Word of God. Mga kapatid. Oo. So may mga tao nga pilosopo. Di ko mapati ng Bible. Nga makaluwas da. Nga naman, Brad? O sige. Tistingan na to. Ako, cross, imo Bible. Kadto ta sa dagat. Sino una mapatay? May tao ko na-encounter sila. Lantawon ta ng Bible mo. Bisan ano na kadako, di na makabulig sa imo. Ako, cross. Cross daw iya, tudako. Kaya himuod daw niya silbabida. Kana imo Bible, malunod na. Kaya pag nabasa ng papel, mag-unload na. Pero kung akong cross, power di, kaya maglutaw ko siya. Masyadong literal. Amen? Ang ginamit niya, yung physical masyado. Ang mag-save dito, yung truth. Yung truth na matanggap natin galing kay Lord. Nga mo resulta sa faith, mo resulta sa salvation sa tao. Hindi literal na Amen? Which are able to save your soul. Thank God. Nung una mga kapatid, wala man tayong knowledge sa Bible. Narinig lang natin, may Bible. Pero sa totoo lang, wala tayong idea sa Bible, wala tayong gabasa. Siguro nakarinig lang tayo. Kasi nung una nating teaching, nagtuturo sa atin, yung karaan natin ng relihiyon, yung malaking simbahan, basa-basa man lang yun, the Gospel of Luke. Yun man lang, balik-balik, yung Gospel daw. Gospel of Matthew. Basa yung pare, tapos kunting expound. Iba na, testimony na. But never nagturo ng salvation. Never, kapatid. Kasi mas malaki sa kanila, gi-emphasize nila yung sacraments kaysa Bible. Mas mataas yung sacraments na sinusunod kaysa Bible. Kaya pasalamat tayo na dito gina-educate tayo na mag-aral ng Bible. Tayong lahat, hindi lang ang pastor. Tayong lahat, amen? Gi-encourage tayo ng Bible. Kasi malaki ang maitulong sa Bible sa atin, mga kapatid. Alright? Which are able, underline the word, which are able, yung word na yan mga kapatid, to save your what? Soul, mga kapatid. Okay, amen. Praise God for that. Okay, 1 Peter 1:23. So underline niyo yung word kanina na binasa natin. O sa James. Okay, this time naman, 1 Peter 1:23. 1 Peter 1:23. Chapter 1, verse number 23. So unahan lang yung binasa natin kanina. First Peter 1:23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for what? Ever. So tayo daw, pinanganak tayo, hindi po sa binhi, seed, na nakukurap, naagnas, nag-decompose, being born again not of corruptible seed, instead, sabi niya, but of incorruptible. Incorruptible. That means indestructible, hindi nasisira. And that is the word of God, which liveth and abideth forever. Kaya sabi niya dito, for all flesh is as grass, 24, and all glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word, amen?
But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached. Amen? Unto you. So napakaganda, no? Na ang grass mag-wither man, mag-fall man, pero sabi ng Bible, the word of God will last forever. Are you glad? Amen? So napakaganda, mga kapatid, na ang Bible gamitin natin. Kaya sabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God that believeth. Amen? To the Jew first, and also to the Greek. Okay? Kaya huwag tayong mahiya. Kasi may powerful ang Bible, mga kapatid. Napakaganda po ang ng Bible. Makontribute. Okay, what's number 1? The power of Scripture. Why it is powerful? Because it has the capacity, it has the ability to testify of Christ. Number 2, to save the lost. Oh, kaya mag-soul-winning tayo, mas maganda, magdala tayo ng Bible. Amen? O, dala tayo ng Bible kay ang salita mo, pwede nilang i-counter. Pwede nilang mga kapatid, pwede silang mag-doubt, pwede silang i-question nila. Pero pag Bible, ang gi-share mo sa kanila, nag-open ka ng Bible, wala talagang masabi. No? Kasi Word of God yan. Okay, number 3. Number 3, make one wise. To make one wise, not only to testify of Christ, that's the power of the Scripture. Second, to save the lost, but also to make one wise. Okay, let's go back to 2 Timothy 3:15. Let's go back to 2 Timothy 3:15. All right, 3:15. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation. Underline the phrase, which are able to make thee wise. Amen? Praise God. Kaya sabi nila, believe ko itong mga baptist ba? Kahit ang iba, wala ka graduate, pero grabe ang English nila. O English sila, magsalita English. Hindi English kay English ang Bible, gi-memorize, gali, memory verse. Tuloy-tuloy, memory verse. No, English yan ha. So, tanda, gini mga baptist ba? English speaking, why sila kabalo, bersikulo, gali ito ba? Ipasunod mo lang. Pero seriously speaking, mga kapatid, ibag yun kung may knowledge ka sa Bible. No, mga kapatid, personally speaking, may mga taong educated na pwede nating share ng gospel. No? Saan natin nakilala ang Diyos? Dahil sa Bible. Na natin ang history, nalaman natin ang history before, mga past, mga long time ago, dahil sa Bible. No, di bali na di tayo alam sa ibang bagay. Pero sa Bible, mga kapatid, dapat magkaroon tayo ng knowledge. Kaya sinabihan tayo, study, search the Scripture. Let's follow the example of Berean believers. They search the Scripture whether those things were so. Amen? Oo, napakaganda kung mga Kristiyano familiar sa Bible. Lahat tayo marunong mag-soul-winning. Marunong tayong sumagot sa mga kulto. Hello, amen? Oo. Study tayo. Maging eager tayo. Lalo na mga doctrine sa Bible. Hindi lang yung basic. Lalo na yung mga doctrinal issues sa Bible, studyhan natin. Dapat alam mo, anong versikulo about justification? Ano bang verse about imputation? Pastor, ano na yun gani? Dami na natin na-discuss. Anong verse about regeneration? Pag sinabing propitiation, alam mo bang ibig sabihin? Mga terminology dyan sa Bible na nakapaloob doon sa ating salvation. Nakapakit sa ating salvation. Dapat alam natin yan, mga kapatid. Okay? Hindi lang yung giving ang alam natin, hindi lang yung soul winning ang alam natin. Dapat ang mga deeper truths sa Bible, alam din natin. Amen? Kaya maraming truths sa Bible. Para itong ginto, the more mo siya ikaluton, the more mo siya makita.
Kasi ang ginto, wala yan sa taas, sa ibabaw. Nasa ilalim yan, Brad. Parang diamond, dapat halungkatin mo siya, kalkalin mo siya, at doon mo siya makita, mga kapatid. So it takes time, it takes patience, and it takes hard work para mag-gain natin ang knowledge sa Bible. Hindi mo yan overnight. Kasi kahit 15 years ka na Christian, wala ka basa-basa, I tell you, mangu kagyapon. Hindi ko mag-doubt sa'yo, few years from now, basi makulto ka na because wala ka knowledge sa Bible. Wala kang strong foundation sa truths. Amen? Kaya Brad, tinawag tayong Bible Baptist. Amen? Hindi tayo Manila Bulletin Baptist Church. Hindi tayo Gadget Bible Baptist Church. No po. No, Bible. That's why members, huwag niyong i-allow magpunta kayo ng church, walang bit-bit na Bible. Amen? Di tayo mga Katolik, di tayo mga manalista, mga pasugo ating bit-bitin. No, Bible. Bible. Let it be, malaman ng ibang tao na gabit-bit ka Bible every Sunday. Amen? Let it be. Subiit niya. Kita nila, mga ari ng mga tao, mga karaan, dala-dala pa Bible. Mga gapayat na lang na sila dinala ka Bible. Lantawa tong iba, nagbuang na, kaya sige, kabasa ka Bible. Mali. Nagbuang to mga kapatid, kaya ito basa-basa Bible. Sila sa Bible, it will make thee wise. Kaya wag ka maniwala, sige basa. Sige basa, ara sa amon pastor, nagbuang, kabasa ka Bible. Mali, nagbuang to, kay way kaon-kaon. Amo tang tinuon nga rason. Kaya sige ka kaon, sige ka basa Bible, walang kaon-kaon, magbuang ka gid. So dapat balansiman, basa Bible kaon. Sige basa Bible isa ka semana. Way ka kaon, di ba? Magsaka ang hangin sa utok mo, di ba? Pati pusti awayon mo na. Pusti ka sukuti ko. Hello? Amen? Klaro mga kapatid. It will make thee wise. Amen. Praise God. No? Sana yung napakaganda yung mga verses natin. Yung Ecclesiastes kanina. Amen? Kaganda yung na verse na gimemorize ninyo. Magamit natin yun. Ano pa yung sabi yun? A good name is rather to be chosen. Andiyan pa Ecclesiastes? Than silver and gold. Diyan sa, dami mga dyan. Okay? It will make thee wise. So si Timothy, no wonder na effective siya na preacher, kahit young pa siya, kahit young pastor pa siya, effective na siya. Why? Kasi maliit pa lang siya, naturuan na siya. Kaya mga teachers, huwag kayong magsuko, huwag kayong mag-give up sa mga bata. Kaya di nyo alam, someday, out yung mga bata na yan, may magpastor. Out sa mga bata, tinuturuan ninyo, maging missionary. Di natin alam. Out someday, mga bata na yan, may magpunta sa Bible school. Saan sila natuto? Saan sila na-challenge? Nung maliit pa sila. I thank the Lord na product ako ng DBBS. Naka-attend ako DBBS yung mga younger years ko. Ginadala ako, mga kapatid ng nanay namin. Sunday school, ginaguyod kami. Kahit gamaktol pa kami, nay, ayoko magpunta simbahan. Hindi, punta simbahan. Kaya mga nanay, guyudag yung bata ninyo. Ayaw nyo i-allow na, and praise God, dalawa kami ni Pastor John. Nasa ministry ngayon. Why? Kasi produkto, Brad, sa pagdala ng pirin sa simbahan. Naturuan kami. Kaya madali na lang sa akin ang Bible story. Yung Bible, basahin kasi nag-Bible story na. Bible story pa lang, alam ko na yung Samson ang Gulayat. Si Daniel, alam ko na yan. Bakit? Bible story. Kaya kayo mga teacher, ayusin niyo pagturo. Hindi kayo magsabi, si Gulayat, parang mga abyan, parang daw taas kalubi. Grabe, pasubra. Pirti kadako nga tao. Pirti kataas, daw kataas ang lubi, daw tower sa globe. Binuang naman na. Way kagabasa, way kag-study niyang teacher ka. According sa Bible scholar, 9 feet plus ang ni Gulayat, ang kataas ni Gulayat, 9 feet. Mga 9 feet. Baka dyan siguro, ewan ko lang kung mag-9 ba yan.
O baka ano. Oh, di ba? Ganun lang kataas, hindi daw tower kaglog, grabe naman, lapaw-lapaw naman ang istorya. Oo, giant, no? Wala yan sa Bible. Amen, mga teachers? O, klaruhin yung pagturo. Oh. And then, mga kabyan, si Moses nagsaka sa sycamore tree. Hi, Moses. Paano na si Moses nagsaka sa sycamore tree? Oh. Kapag tangla niya ni Jesus, nakita niya si Moses. Nagsiling dayon siya. Sabi niya, mali ba yun? Di ba yun si Moses? Na-realize niya, balit yun si Moses. Bakit sabi niya? Kan nagsiling si Jesus, Moses, kanaog niya. Kaya hindi na imo nga sanga, kay Zacchaeus na. Ibawi niya dayon. Nalubag dayon niya. Kanaog niya, kaya hindi na imo nga sanga, kay Zacchaeus na. Sakto lang yapon, no? Kay Zacchaeus man itong nisaka, no? Hindi man to si Moses. Hello, amen? Muna nga, before kayo magturo, i-double check yung lesson. Kay mahulog tag, kapitulo bersikulo laway sina. Ato niya, di palagpat. Amen? Talagang, word for word, verbatim ta dapat. No? Kung ano ang word, dapat yun ang exact natin na i-deliver. Amen? Yun po. Next, number 4, to produce faith. So, ang Bible, it will produce faith. Romans 10:17. Amen? Okay, basahin natin anong sabi ng Romans chapter number 10. Romans chapter 10, verse number 17. Anong sabi ni Paul? Verse 17. Okay, so then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, the more tayo makinig pala ng word of God, the more ga-increase ang ating knowledge. The more ga-increase ang ating learning. No, kaya don't miss the preaching. Don't miss the teaching of the word. By doing so, you will increase in learning and knowledge. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Di ba, sige ka pamati, music. Di mo lang i-memorize. Adlaw-adlaw, patukar mo lang, patugtog. Di ba familiarize mo? Tama? Yes or no? Oo. Di mo lang i-memorize word for word. Oh. Sige ka lang pamati. Oh, di ba, someday, ma-memorize mo na, Lady, can't you hear me? Oh, tingnan mo ba, Kristyano, sige na kanta-kanta ka, lady. Sige pamati sa cellphone sang lady. Hello, amen? Hindi mag-amusin na. Dapat i-familiar na to ang word of God. No? Kaya basa. Alam mo na yung verse, natapos mo na, nabasa mo na entire Bible, next year, basa uli. Next year, basa uli. 6 times, 10 times, basa uli. Non-stop. Hangtod, magbalik ang rapture. Hasta mag-rapture. Amen? Don't you know na every time magbasa ka ng Bible, ako every time magbasa ko, meron akong nabasa nung una na passive lang, pero nung nabasa ko, ay, ito palang meaning. Ay, ito pala, kaganda pala ng ibig sabihin. Na hindi mo na-appreciate yung previous, pero pagbasa mo uli, wow, ganyan pala. No? Ganda. Oh, the more mo maintindihan ba? Pariya ko diyan yung pagkain, di mo ito pag masyado. Sige ka lang konting chulang tapos iano mo na. Hindi ka brad di mo makuha yung nutrients. Yung mga tao nga perti ka magkaon, perti ka dala. Daw 2 ka usap lang, 3 ka usap tulod ditso. Amo na si Clint ginasaway na ni so very well. Okay, una mag-double work ang ang digestive system mo. Kung ma-overwork siya, hindi yan totally gyapon ang finished product di gyapon magaling. Kaya dapat ang purpose sa ngipin natin is intro yan, natin. Usapon maayo para di mabudlayan ang digestive, amen? Yun man sa the same principle sa pag-learn natin ng Bible, pag-study. Hindi ka lang basa. Pwede ka magbasa kung may kaintindi. Pero ang proper study sa Bible, reading with comprehension. Reading with understanding. It doesn't mean nabasa mo na ang Bible, okay na. The question is, may naintindihan ka ba? That's the point. Amen? So dapat, cautious tayo. Kaya nga sabi ng Bible, study to show thyself. So may procedure po yan mga kapatid. Amen? So, to produce faith. 4th reason why the Bible is powerful, to testify of Christ, 2,
to save the lost. 3, to make one wise. 4, to produce faith. So mag-increase daw ang ating faith. Ang ating faith, the more tayo mag-increase, the more tayo makinig, mag-study ng Word of God. Amen. Okay, fifth mga kapatid, fifth reason, to discern. To discern. Hebrews chapter 4 verse 12, binasa natin kanina. Hebrews chapter number 4 verse number 12. Chapter 4 verse number 12. Verse number 12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of joints and marrow. And here's the word, and underscore this one, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Discerner. He will discern. He will communicate. Okay? He will know, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Sabi niya, pinaka-thoughts and intents of the heart. No? Ganun ka-powerful. In fact, sabi, mas powerful pa, sharper pa than two-edged sword. Kung gaano ka-sharp ang two-edged sword, double blade, sharper pa ang salita ng Diyos. Okay? Ang sword, superficial lang yan. Pwede ka matablan, pero ang Bible, intents of the heart. Even the marrow. Oh? Alam niyo yung marrow, yung sa tulan na to, kung mag-ano kang bulalo, dyan sa utok-utok niya. Oh? Sabi ng Bible, ganun, mangusap ang salita niya. Uyugon ka. Okay? I-purse ka niya. Ganon ang Word of God. Kaya minsan, bakit na-offend ang tao? Kasi akala niya ang Word of God. Nakaka-offend ang Word of God para sa tao. Oh, pag di niya naintindihan. Alright? Pero pag naintindihan natin, ma-appreciate natin. Discerner of the thoughts and the intents of the heart. That's why, kahit di alam ng pastor, pero bakit nabanggit ng pastor? Ginamit ang Word of God na mag-communicate sa'yo, sa buhay mo. May something hindi ginawa. Ginamit ang Word of God. Bakit nasaktan ka? Kay sharper than two-edged sword. Ang salita ng Panginoon. Hello, amen? Kaya, masalamat tayo nga mayroong discerning power ang Word of God. Discerning power. Sabi ng Bible. Ano pa? Not only to discern, but number 6, to convince. /convict. Oh. Titus 1:9. Titus chapter 1 verse 9. All right. Titus chapter 1 verse 9. May request all the ladies please to read. 1:9 please. Ready, go. Yan. So, anong instruction sa atin? Holding fast the faithful word. Okay? Panghawakan daw natin ang salita ng Diyos, ang matapat na salita ng Diyos, as He hath been taught, holding fast the faithful word, that He may, what? Be able, by the sound doctrine, both to exhort and to convince the gainsayers. So, dalawa po ang function niya, na kapatid, to exhort and to convince. Nabanggit doon ang sound doctrine. Nabanggit doon ang faithful word. At ito po ang ating panglaban against sa mga gainsayers. Gainsayers yung mga tao nagsasalita, nagsasabi ng mga heresy, mga hindi totoo. Okay? So, ito ay pang-convince, no? To exhort and to convince. So, ang Bible has the power to convince. Okay? Has the power to convince. Kaya ito ang ating pangkumbinsi. Sabi nila, ang baptist nangumbinsi naman. No.
It's not the Baptist. Amen? It is the Word of God. Kung meron man na-convict, it is the Word of God. Hindi din yung nag-witness. Hindi din yung person. Actually, ang Holy Spirit. Okay? Na-convict siya, na-convince siya, na-convert siya because of the Word of God. Ginamit. Okay? So, ang totoong taga-convince, kapatid, is the Holy Spirit. Ang ginamit niya na tool, ang kanyang salita. The Word of God. Amen? Okay? Praise God for that. No? Kaya pasalamat tayo dyan, mga kapatid. Okay? Pangpito na, tama? Diyan pa kayo? Okay. 7, to sanctify. To sanctify. Another benefit of the Word of God, not just to testify of Christ, to save the lost, to make one wise, to produce faith, to discern, to convince, but to sanctify. To sanctify. To make one wise or to make someone become holy or sanctified. Okay? According to Psalm chapter 119, verse 9. Anong sabi po ng Book of Psalm? Book of Psalm, Psalm 119, verse number 9 and 11. Okay? I know some of you are quite familiar, but for the sake sa iba, atin itong basahin. Psalm 119, verse number 9. Verse number 9. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. So, paano daw malinis ang mga daan ng isang young person, young man? Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed sa pamagitan ng pakikinig ng salita. At sabi pa niya, verse 11, sabi ni David, thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. So, ang Bible parang shield, no? Na i-shield ka, proteksyonan ka, na hindi ka magkasala. The more word of God ma-receive mo, the more word of God na i-store mo sa mind mo at heart mo, the more ka hindi magkasala. I'm not saying hindi ka magkasala, but lesser. Iba ang tao na may knowledge sa Bible. Na-store ang mga verses sa mind mo, sa heart mo. At ito yung gagamitin someday ng Holy Spirit na mag-work sa'yo. Oy, may verse. Nagbasa ka, nag-memorize ka na ba nung Sunday? Bakit mo yan gagawin? Sabi, oo nga, no? Oh. So, i-convict ka. May word of God, may mga verses ka na store sa mind natin. Kaya malaking tulong, kapatid. Kaya sabi ni David, thy word have I hid. Saan natin i-hid? Hindi sa head. Hindi sa hands, but in the heart. Thy word have I hid in my heart. The result, that I might not sin against thee. Amen? Kaya napakaganda na yung mga mensahe, mga message, marinig ninyo, mga teaching, i-store natin. Para dapat ang utak natin, meron tayong archive ba? Meron tayong memory. Oh, meron tayong memory card dito na naka-store. Sana last year, meron ka naalala na preaching ni pastor. Ang mahirap sa atin, paglabas natin ng gate, di na natin alam. Ano ganyan yung point number 1 kaninang umaga? Ano? Bahita ito, di na natin alam. Hello, amen? Dapat i-enhance natin ang ating memory. Malaking tulong yan. In times na galuya ka, i-scan mo yun, ano ganyan yung message. May preaching si pastor na ganito ba? Naalala ko ba? Oh, di ba napakaganda? Ma-revive ka. Ma-refresh ka. Kaya may word of God na nag-ano sa iyo. Nag-refresh sa iyo. Nag-refresh sa ating lahat. Sabi ni David, thy word have I hid. Amen? Ating mga Bible principle, ating itago sa ating puso. Oh? Mga kapatid. Okay? So, to sanctify, mga kapatid. John 15, verse number 3. John 15, verse number 3. Ano pang sabi dito? Actually, sa mga previous natin na, nadaanan na natin itong mga verses na ito. Okay? John 15, verse number 3. John 15, verse number 3. Okay, lahat na young people na lalaki. Okay, young men, mga young people na lalaki, pakibasa. Verse number 3. Ready, go.
Okay. Now, ye are clean. Sino nagsabi? Si Christ Jesus. Okay? Through the word. Take note. Through the word which I have spoken unto you. So every time pala tayo mga kapatid na the more natin i-saturate ating mind ng Word of God, i-expose ang ating Word of God. Sabi gani doon, you are what you think. Merong saying na ganon. Amen? You are what you think. You are what you feed. Meron sila sabi, you are what you eat. Amen? O, kung anong ginakain mo, ikaw yan daw. So, meaning, ganon din. Okay? Kung ano ang lifestyle natin, anong practice natin, doon tayo. Yan ang lumalabas sa atin. Kaya, kung Word of God, always Word of God ka, magiging patient ka, magiging humble ka. Kung mayroong Word of God always sa ating buhay. Alright? Sanctify. 17:17. John 17:17. Verse 17. Sanctify them through thy truth. Thy word, and, amen, is truth. Paano masanctify ang tao? Through God's truth. Through God's word. Kaya, napaka-essential po mga kapatid. Okay? The more tayo magbasa ng Bible, ma-expose, ma-sanctify ang ating buhay. Young ladies, please. Young ladies. Ephesians 5:26. Ephesians 5, verse number 26. May nag-inom guro niya kung tubig ba? Basi may nagkawat sa kung tubig, diri ba? Ha? Duda ko siniba. Tunga pa itong kainan, nabilin. Subong, way na. Oh, way na unod. Pambihira. Dan si Mambik man. Oh, pwede ko magpa-refill. Saan si Mambik? Oh. Sinong luwas dyan? Sinong save? Amen. Salamat. Luwas kidikatan. Amen. Praise the Lord. Okay, mga ladies, pakibasa please. Ephesians 5:26. Okay? Ephesians 5:26. Ready? Go. Alright. Actually, mahaba itong continuation ito ng 24, 23, 25. Tapos sabi na yan dito, 26, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So ginamit ni Paul na figure of speech ang water as cleansing agent. Nag-symbolize, ang word of God nag-symbolize sa water. Ano ang purpose ng water? Ano ang function ng water? To cleanse. Amen? So, the more daw ang Bible natin na basahin, i-meditate, mga kapatid, the more siya mag-purify sa atin. No? The more tayo ma-pure, the more tayo na maalis yung mga spot, no? Yung mga wrinkles sa ating Christian life, no? Ma-cleanse tayo. Okay? So, purifying agent yan siya, no? Cleansing agent. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. By the Word. Thank you, Tan. Okay? Kaya mga kapatid, napakaganda po, no? Na always tayo magbabasa ng Bible, no? Magbabasa ng Bible. Sana po, wag lang nating i-decorate sa ating mga bahay na ipakita natin sa ating mga kapitbahay na meron tayong obisita na may Bible tayo. Basahin po natin. Diba, every time may mga, anong tawag doon? Yung mga officials natin, presidente natin, mga kapatid, pag mag-ano sila, oath-taking, o ang tawag doon, yung i-install sila, tapos ginapatong lang. Oh. Tapos, would you solemnly swear, gano'n, na you will abide, impose yung ating constitution, yes,
So help me God. Kaya wala ka bago, kurap pa rin. Kaya ginapatong lang ang kamot. May man ginabasa. Anong power sa kamot nga ipatong mo lang sa Bible? Amen? I believe nga magresulta ang Bible, ang isang politician, na may changes ang life niya, may changes ang kanyang perspective sa buhay, ang kanyang lifestyle, kung nagbabasa talaga. Nagbabasa. Kaya salamat ang ating, ang unang president, mga kapatid, sa United States, si George Washington, Christian yun. At sinabi niya one day, it's hard to govern a nation without the Word of God. Napakahirap, sabi niya, i-guide ang isang bansa kapag walang salita. Sabi ni Douglas MacArthur, sabi niya, kahirap, sabi niya, dalhin ang isang sundalo daw, without the Word of God. Kasi general siya. Every morning, sabi niya, ihimo niya na gawing lifestyle niya ang magbasa po ng Bible. Kaya salamat po mga kapatid na meron tayong Word of God. Actually, ang January, gideclare yan na Bible month. Meron tayong hindi masyadong na-promote. But January, according kay Duterte, gideclare niya, whole month of January is a Bible month. Dapat lang sana lahat gi-encourage na magbasa ng Bible. Maging dependent tayo sa Bible. Gi-encourage ang mga tao, ang mga Pilipino na magbasa ng Bible. Actually, ang asawa daw ni Duterte, yung una, si Zimmerman, Baptist daw yun. According sa kanya. Let's pray lang sana na mayroon siyang influence sana, somehow sa gospel. Amen? Sanctify, sabi ng Bible, and cleanse it with the washing of the Word. Of the Word. So the Bible, the power of the Bible, it has the power to sanctify, to make one holy, mga kapatid. Okay, next, mga kapatid, to guide. To guide, not just to sanctify, to convince, to discern, to produce faith, to make one wise, to save the lost, to testify, but another thing is that to teach. So ang Bible, ang isa sa kanyang mga rule is to teach us. Teacher po siya. Psalm 119, 130. Psalm 119, verse number 130. Psalm 119, verse 130. Bible says, the entrance of thy words giveth what? Light. It giveth understanding unto the simple. The entrance of thy words giveth light. So, it will enlighten. Mo-enlight siya sa atin. Mo-illumine. Okay? Ang Word of God. Dahan-dahan siguro at the first, di mo maintindihan. Pero little by little, the more ka magbasa ng Bible, the Holy Spirit will work. Humble lang tayo na reader. Okay? Aminin lang natin na helpless tayo, di natin maintindihan. And that's the time na ang Holy Spirit mag-work. Holy Spirit, teach me. Holy Spirit, enlighten my mind. Kasi nung unsaved pa tayo, it was darkened by Satan. Blind tayo. Pero salamat ng the Word of God is the light. No? The truth, mga kapatid, na mag-enlighten sa atin. Kaya sabi ni David, it giveth what? Understanding unto the simple. Wow. No? Nagbibigay ng wisdom. Kaya mga men, is my prayer ba this year na sana the more pa kayo mag-desire na makatayo dito sa pulpit, at makapag-preach, hindi man siguro direct dito sa pulpit, but kahit mga funeral, diyan lang muna, gawin ninyong training ground. Amen? Kahit sa sunglid lang muna. O sige, parang nangangapa ka, siguro primero, pero little by little, tuloy-tuloy lang. Ang sungleader mo, magiging preacher ka na. Oh, di ba? Ganun lang. Oh, at saka maganda yung maging preacher ka, kaya the more ka mag-study sa Bible. No, the more ka ma-familiarize mo ang Word of God.
So someday, magiging may used ka na, may confidence ka na, at may authority ka na magtayo kay Word of God yan. Di ba? Yan, napakaganda na lahat, lalong-lalo na mga lalaki. No? I'm sure na hindi lahat, hindi direct natin, hindi overnight, ma-learn natin yan. Pero little by little, kaya nga ito, study tayo dito. Kaya malaking tulong ito. Amen? Praise the Lord. Okay? Romans chapter 15. Romans 15 verse 4. Romans chapter 15 verse number 4. Or 15 rather. 15. Sorry, not Romans. Yes. 15 verse number 4. 15 verse number 4. Verse 4, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Okay? So, ano daw nasulat nung una? Aforetime means on the past, were written for what? Our learning. Kaya din natin pwedeng i-disregard ang mga Old Testament. Amen? Siguro hindi na applicable sa atin directly, like Noah, like Abraham na mag-offer thy son. Pero yung principle ba? Ang principle doon kay Abraham na hindi siya selfish. Na kahit yung anak niya na matagal niyang gipray na maging descendant niya o maging heir niya, pero nung nag-require ang Lord na i-offer, hindi niya gi-withhold. Binigay niya. So, ang principle lang doon, ang ating ma-learn, na tayo, like Abraham, dapat willing din tayo magbigay kung anong gi-require ni Lord. Pero yung mag-offer ng son, hindi na yun. Hindi na tayo kasama. Like Noah, build an ark, hindi na yun. Pero may learning tayo, yung obedience niya. Okay? Kay Lot, yung disobedience, yun yung maliso natin doon. Kaya sabi ng Bible, sinulat daw, whatsoever things were written aforetime, long time ago, yung past, were written for our what? Learning. Learning. Kaya may makuha tayong valuable lesson doon. Sa mga tao, paano sila nag-fail? At anong mga tao din na naging successful? Anong secret nila? Okay? And then, that we through patience and comfort of the Scriptures, we might have hope. Amen. So, di ba, napakaganda, mga kapatid, na kumpleto ang Bible, no? Past, present, and future. Okay. Alright. And of course, to teach, nandiyan pa rin to teach, 2 Timothy 3:16. Very familiar. Very familiar tayo. And I think dito tayo magtapos muna. Okay? 2 Timothy chapter 3 verse 16. 3:16. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 17. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. When you say all Scripture, that means the entire Bible. By the way, it cannot be called Bible when it is only New Testament. That is only part of the Bible. When you say Bible, that composed of 66 books from Genesis to Revelation. And all Scripture, none of the Bible, mga kapatid, wala pong part sa Bible na hindi po Scripture. Kasi sinabi niya, all Scripture. And it's given by inspiration of God. At sabi niya dito, and is profitable, number 1, for doctrine, number 2, for reproof, third, for correction, and fourth, for instruction. For what purpose? Okay? The answer is found in verse 17. That the man of God truly furnished unto all good works. Okay? May be perfect, thoroughly furnished
unto all good works. The word perfect means totally equipped. So, ma-equip tayo, mag-mature tayo, mga kapatid. Kaya beneficial po ang Bible. May correction. Hello, amen? Kaya di tayo dapat sumama ang loob pag na-correct tayo. Kaya yan ang function ng Bible. Okay? At di na yung kayo sumama kay pastor. Kung ginamit si pastor, kayo ng trabaho ni pastor. Okay? Kung baker ka, wala mong kung panghilabot ba? Mali yan. Wala. Pero kung ang pastor din mag-preach, di mo sabihin, mali yung sinabi ni pastor. Hindi. Trabaho ng pastor yan. Amen? Alright. So, praise the Lord na meron tayong instruction galing sa Word of God. Okay, let's continue this next Sunday. Amen? So, ilan ang ating na-discuss? The 8, no? There's the power of the Scripture. Meron siyang power, mga kapatid. Okay? To testify. Okay? To save the lost. To make one wise. Fourth, ano yun? To produce faith. To discern. To convince. To sanctify. Anong sunod? To guide. Bahala na kamo. To teach, amen? Alright. So, marami pa. Ating i-continue ito next Sunday. I hope ga-enjoy tayo, amen? Okay? Precious mga kapatid, ang Word of God sa atin as Christians, amen? No? Di ta ka-afford na wala tayong Bible. No? Kaya ang Christian, mga kapatid, na walang Bible, makinig ka, parang isda nalagay sa mala. Parang isda nga galing sa tubig, nilagay sa lupa. We cannot survive without the Bible. Amen? Praise God, may word tayo. Shall we all stand, please? Father in heaven, thank you for tonight. Thank you for your word. Thank you, Lord, for our learning this afternoon, instructing us that there are a lot of things na makuha naming benefit sa Bible. Kaya sana po, Panginoon, we will not just be called Bible Baptist, but Bible Baptist by practice, Panginoon. Help us to love the Bible and to take care, Lord, sa iyong salita na aming gi-entrust niyo po sa amin. Maraming salamat. Help us na maging Bible reader, Bible student, always ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat. Bless your people. Thank you for our visitor, Brother Lord, Sister Mylene, and Brother Ray. Bless them. I hope and pray na intindihan nila, Lord, ang gospel. Nag-share ni Brother Maki sa kanila. That the most important thing in life, bago kami, Lord, lilisan, malaman namin, may katiyakan kami na nalaman namin, Lord, na mayroon kaming eternal life through Jesus Christ kung maniwala kami sa gospel, the death, the burial, and the resurrection, and the blood of Jesus Christ for us. Thank you, Father. We love you. Thank you for saving our soul. In Jesus' name, amen and amen. Remain standing. I turn you over. Our song leader, Brother Maki Brand, please.